Isa po mapagpalang biyaya, mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. So ngayon po ay ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating mananakop ng ating Kristo, the 6th Sunday of Easter. At review po ng isang linggo is the 5th Sunday of Easter. At ako po ay nasa Mindoro. Kaya unahin muna natin yung Gospel last Sunday, nakarugtong Ebanghelyo ngayon. So, doong isang linggo ay talagang nagpaparamdam na si Jesus. Talagang nagpapaalam na. At ang sabi niya sa John 14 verse 1, "Don't let your hearts be troubled. Have faith in God, have faith also in me." Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Talagang marami pa rin po ang mga pangyayari. Ito nga, yung ating pong isa sa mga cameramen, si Carlito Valdez, and we call him Otit. Lagi siyang umiikot, cycling, gumigising ng alas 5 ng maaga, pero isang araw, sa pagbabike niya, natumba at yun. Yan, kaya sa init, namamatay, hindi lang tao, ang daming halaman, mga hayop, kaya pakisabi nga sa katabi, ingat lang. So huwag tayong mabalisa, manalig tayo sa Diyos. At ako po ay nagmisa last Sunday, kasama ko po ang mga alumni na kung saan kami, ako 6 na taon na nag-aral ng elementarya sa San Jose Pilot Elementary School. We celebrated our 80th founding anniversary and the 4th Grand Alumni Homecoming na ang title ay HBB. Taga-pilot, hindi basta-basta. Galing pilot, balik pilot. At hindi nyo po na itatanong, kailan lang na itatag tong Alumni Association? Way back 2024, 2 years pa lang. Kaya ang una ay mga appointed. Pero ngayon ay elected na ang mga officers. At yung naman pong mga honorary chair, halimbawa, ay ang aming dating governor and dating congressman sa Occidental Mindoro, si Madam Josephine Nene Ramirez Sato. At yung re-elected president ay si Brother Mel Gonzales na ex-BD. At yung mga ang amin namang principal, si Mary Rose Aguilar de los Reyes. Kaya ang saya na makapiling ang lahat ng mga alumni. At siyempre nandun din po ang mga guro at ang mga nag-awit na mga estudyante ng San Jose Pilot Elementary School. So balikan po natin ngayon ang Ebanghelyo ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon naman, same chapter 14 of John, this time verses 15 to 21. At ano po ang sinasabi at makukuha natin sa Ebanghelyo? Number 1, the advocate in the world of conflict. Tamang-tama, si Jesus ay magpapaalam, babalik sa Ama, at may papalit. The advocate, the Holy Spirit. So Jesus promises the Holy Spirit as our advocate and helper, reminding us that even our most fearful moments, we are never truly orphaned or alone. Aalis man si Jesus, ay hindi tayo magiging ulila. Kaya nga, napakagandang paalaala, merong darating at siyang ating tagapagtanggol sa mundong may gulo. Napakaganda. Huwag tayong mabalisa sapagkat ang tagapagtanggol sa mundo may gulo ay darating. Nangako si Jesus na ang Espiritu Santo ang ating tagapagtanggol
upang ipaalaala na hindi tayo kailanman magiging ulila sa gitna ng takot. Sa gitna ng lumalalang digmaan sa pagitan ng US, Israel at ang mga grupong tulad ng kasama ng mga taga-Iran, ang Hezbollah, Hamas, tinatawag tayo ng espiritu ng katotohanan na maging instrumento ng kapayapaan sa halip na mitsa ng kaguluhan. Kaya isama po natin sa ating panalangin sa araw na ito, mahinto na ang lahat ng uri ng giyera, lalong-lalo na nga ang nangyayari dyan sa pagitan ng US, Israel at Iran, Hezbollah, Hamas. Wag na, kaya ito ngayon, pangalawa, paalaala, love as active obedience. Anong ibig sabihin? The gospel emphasizes that loving Jesus is not just a feeling, but an active commitment to keeping His commandments of love and justice. Tayo po ay nandito, tagasunod ni Jesus, kaya itong magandang paalaala, pag-ibig bilang aktibong pagsunod, binibigyan diin ng Ebanghelyo na ang pagmamahal kay Kristo ay hindi lamang nararamdaman, is not just a feeling, kundi isang aktibong pagtalima sa kanyang mga utos ng katarungan. Nawa nasa atin ang aktibong pagsunod sa kanyang nababatay na pag-ibig. Mahalaga ito sa Pilipinas habang namamayani ang tensyong politikal sa dalawang puwersa ng Pangulo, puwersa ng Vice Presidente, ang kanilang mga tagasunod, kung saan ang tunay na pamumuno ay dapat nakatuon sa paglilingkod sa bayan sa halip na sariling interes. Pag tayo manunood, talagang turuan, ganyan, walang umaamin ng mali. Kaya paalaala, patuloy tayong manalangin, hindi lang sa mga kaguluhan sa labas ng bansa. Manalangin tayo para sa ating bansa na magkaroon ng kapayapaan at tunay na pagkakaisa. At panghuli, ang pangatlo, finding unity in times of division. Ito ang malaking hamon. Paano tayo magkakaisa sa gitna ng pagkawatak-watak? So Jesus speaks of a profound unity. I am in my Father, and you are in me, and I in you. Napakaganda. Which serves as the ultimate blueprint for human relationship. Ito po ang lagi kong paalaala. Pag meron nga tayong mga reunion, katabi ko nga si General Ray Lanyada. Sabi niya kanya-kanya tayong pagtingin, paniniwala, sana magrespeto. At ang dagdag ko, tayo'y magkakaisa. Hindi tayo dapat, Tita Linda, Dr. Elizabeth, di ba? Hindi tayo tututok sa tao. Tumutok tayo sa Diyos. Tumutok tayo kay Jesus. Doon tayo magkakaisa. Ito ang blueprint for human relationship. One with God. Even kung iba-iba yung pangalan ng Diyos, Allah, para sa mga Muslim, Yahweh, para sa mga Hudyo, sa ating God the Father, the Blessed Trinity. Pero isang Diyos, the Creator. Ito ang pagkahanap ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakahati. Nagsalita si Jesus tungkol sa malalim na pagkakaisa natin sa Kanya at sa Ama na siyang dapat maging batayan ng ating pakipagkapwa-tao. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin si Allah, mahal natin si Yahweh, tayo ba'y magpapatayan? Hindi. There is only one Creator, and we call Him by our different nakagisnan dahil sa kultura na iba ang pangalan. Kaya sa panahon, ang mga digmaang pangdaigdig at higwaang lokal ay nagbabantang sumira sa ating lipunan, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas na piliin ang pag-uusap kaysa sa pakikipag-away. Kaya ito lagi natin sinasabi sa larangan ng yung
diplomatic way of resolving conflict, hindi sa dahas. Ang pagkaya at ang susunod naman po ng mga solemnidad o pagdiriwang ay magdadala rin sa atin sa pagkakaisa. Halimbawa, ngayong linggong ito, ika-6, next Sunday po ay the Ascension, the Feast of the Ascension, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pakisabi sa katabi, aakyat ka rin. Ayan, ano? Gaganda. Anong ibig sabihin yon? Dapat tayong umakyat. Hindi dapat dito lamang sa lupa nakatuon, kundi nakatuon sa langit. At si Jesus nga, sa kanyang pagpapaalam, kaya nga, next Sunday, ito yung tinatawag nating 40 days pero ginawa ng puro Sunday ang celebration. So, Ascension. And then after that, after ng Ascension, Pentecost, 50 days naman. So, kaya after Ascension, ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. At kung sasabihin natin sa theology, may mga nagsasabi, ang resurrection, ascension, at Pentecost is a single event. In fact, Einstein already mentioned that yesterday, today, and tomorrow are just illusions. Hindi. Kung titingnan daw natin ngayon, there is only eternal now. Wow, ang ganda, no? Pero tayo, dahil sa ating utak, at ngayon, with this supercomputer, yan na. Talagang makikita natin ngayon the unity, yung pagkakaisa ng kahapon ngayon at bukas, it's a single moment. So, pagbaba ng banal na Espiritu Santo, that's the birth of the church. And then what is the Sunday after that? The Blessed Trinity. Kaya ang maganda, tayo 2 dimension lang ang kaya natin. Pero ngayon, 3 dimension. Pati nga ang printing ngayon, 3D na. Ang pagkain ngayon, talagang piniprint na lang. No? Anong ibig sabihin? Who knows? There is a 4th dimension, 5th dimension. Pero tayo, naniniwala sa banal na Santatlo, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, the Blessed Trinity. Sunday after that, the Feast of Corpus Christi, at ito yun, the body and blood of Christ. Kaya kung gusto natin, sabi nga, ayan sa doktora, di ba? Kung ano ang iyong kakanin, ikaw ay magiging. Kung ano yung finifeed natin sa ating utak, sa ating puso, tayo ay magiging. Kaya nga, literal, in a literal sense, we receive the body and blood of Jesus in this Holy Mass. And tuloy-tuloy, pati yung solemnity, ang kapanganakan ni Juan Bautista, the Nativity of Saint John the Baptist, June 24. And then mayroon na namang solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. And following day, the Immaculate Heart of Mary. Kaya sana ang puso natin ay maging puso kagaya ni Jesus na banal, kagaya ng puso ni Maria na malinis. Pag tayo may malinis, banal na puso, siguradong magkakaroon tayo ng pagkakaisa. At siyempre, ang malapit ng matapos ang June, another solemnity of Saints Peter and Paul. Yan po ang araw na ako ay ipinanganak. Kaya nga, ang aming magulang, binigyan ako ng second name, kaya Glenn Paul. Ayan. Pero, ito po ang kagandahan. Tayong lahat ay may misyon, nawa tayo ay maging tunay na apostoles ng ating muling nabuhay na Kristo. So this is the 6th Sunday of Easter. We continue our celebration. Pero ang Q&A natin, Sister Faith, feel mo, Feel ko, gets mo, gets ko, gawin mo. gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.